May isa namang nag-comment sa atin ang sabi, may delay daw ang quick shifter auto blip nitong e-clutch. So tara, tingnan natin. So guys, may narinig ba kayong delay? Parang wala naman ako narinig. Parang wala namang delay ah. Diba? Alright, so for today's video, hindi si Z9 ang gagamitin natin. Dito tayo sa Honda CB650R e-clutch. Alright, so ang gagawin pala natin today guys, isasagutin natin yung mga tanong about the CB650R e-clutch. So first question is, yung e-clutch daw ba is same lang ng quick shifter? Ang sagot dun guys is hindi, magkaiba yun. Ang main difference dun is ang quick shifter kasi, pag galing ka sa full stop, nakaprimera ka, kailangan mo muna mag-clutch para umandar ka. Then pa segunda, tercera, kwarta, pataas, doon muna hindi kailangan mag-clutch, quick shifter na yun. Pag sa e-clutch naman, pakita ko sa inyo. Dito guys, hindi ko na kailangan mag-clutch kahit sa primera. Ayan guys, kita nyo ha, walang clutch, primera. So naka first gear tayo, no clutch, hindi na mamatay. And kung naka first gear ka, paandar ka na, hindi mo na yung kailangan mag-clutch, throttle lang. So yun ang main difference ng e-clutch versus quick shifter. Tara, let's go. Ito pa guys ang isang advantage pag naka e-clutch ka. So kahit medyo traffic, tas medyo pataas yung kalsada, hindi mo na kailangan mag-worry na baka mamatayan ka, lalo na sa mga beginners. Basta iwan mo lang sa primera, tapos gas and go ka na nun. May isa namang nag-comment sa atin ang sabi, may delay daw ang quick shifter auto blip nitong e-clutch. So tara, tingnan natin. So guys, may narinig ba kayong delay? Parang wala naman ako narinig. Parang wala namang delay ah. Diba? Downshift. Oh? Anong delay kaya yung sinasabi nun? Downshift. Oh? Split second nga yung shifting niya eh. Ganda ng tunog. Downshift. So may nagsabi rin naman, kung naka e-clutch ka, hindi mo na kailangan gumamit ng clutch lever, di ba? So ba't pa nilagyan ng Honda ng clutch lever nga naman? Sana ginawa na lang na parang Wave, semi-automatic, walang clutch lever. Ito guys ang rason dyan. Kasi unang-una, itong CB650R e-clutch, pwede kang mag e-clutch mode, pero kung namimiss mo namang mag-manual na motor, pwede mo rin kasing i-turn off yan. So pwede mo siyang gamitin na sa normal manual big bike. And second reason naman, syempre para magawa mo pa rin to. Kasi kung walang clutch lever, hindi ka makakabomba habang umaandar. Pero pag pinul mo pala yung clutch habang naka e-clutch ka, ang mangyayari nun, magma-manual mode ka, pero for a few seconds lang. Pag binilik mo na yung clutch or binitawan mo na yung clutch lever, again after a few seconds babalik siya ng e-clutch. Grabe, no? So again, isang malaking fake news yung may delay daw yung e-clutch. Karamihan rin kasi nang nagko-comment sa social media, pakiramdam ko makapag-comment lang eh, kahit di pa nila na-try ang isang bagay. So sabi ko nga rin doon sa isang video ko dito, for me, ito yung perfect na big bike. Or pwede sa beginners. Sabi ko nga, e-clutch, very convenient. Kasi pag beginner rider ka, lalo na pag big bike, ang worry mo sa umpisa is yung namamatayan ka, di ba? Dito, hindi na mangyayari yun. And kung naka e-clutch ka, tuturuan ka rin niya mag-shift eh. Kunyari ngayon, naka 6th gear tayo. Pag dumating yung time na sobrang bagal mo na for that gear, i-alert ka rin niya. Sabihin niya, hey, mag-downshift ka. Pakita ko sa inyo. Dito sa toll gate. Naka 6th gear tayo, no? Nag-alert. 5th gear, baba daw. 4th gear, baba daw. 3rd gear, baba pa rin.
Yan, segunda, okay na. Baba pa rin daw. Primera. So in terms of tech nito, pwede sa beginner. Yan, nagsasabi naman daw, overpowered daw to para sa mga bagong riders. For me, subjective na yon. Depende na rin sa rider yon. Pero ang dami ko rin kilala na ang first big bike nila CB650R. Ay, hindi pala first big bike first motorcycle. Ako nga, ang first big bike ko Z900. Mas malakas dito, mas mabigat. Nung binili ko yung Z900 ko, wala pa akong 1 year nun mula nung natuto magmotor. Siguro nasa 7 months pa lang ako nagmumotor nun. And before ako natuto, kahit scooter hindi ako nagkaroon So talagang total beginner ako nung nag-start ako magmotor. Kaya ang punto ko lang dito, hindi mo pwede sabihin na hindi pwede sa beginner kasi depende pa rin sa tao yun. Lagi ko ang sinasabi, basta lang, respetuhin mo yung power nitong bike, respetuhin mo yung throttle, and huwag kang magkamote sa daan. Kasi kahit hindi ka naman beginner rider, kahit na may experience ka na sa big bike, kung kamote ka naman kasi hindi mo nire-respeto yung power ng bike, delikado. Pwedeng mapahama ka dito sa CB650R kung ganun. Pero again, kung maayos na beginner rider, ako kasi nag-riding school din ako sa Honda Safety Driving Center. Kung yung new rider may throttle control naman, nirespeto yung power ng bike, nirespeto rin yung mga kasabayan yung motorista in public roads, for me again, paninindigan ko pwede to. May isa pala nag-comment. Ano daw kung stoplight, tapos naka-primera ka, tamad ka na raw mag-neutral. O yan, parang ngayon, naka-primera tayo. Paano raw kung may batang biglang mag-rev nung motor mo? Unang-una, kahit anong motor ang gamit ko, wala pa namang gumawa sa akin ng gano'n. Hindi pa nangyari yun. Bigla na lang may lumapit na bata tapos ni-rev yung motor natin. And secondly, kung alam mo naka-e-clutch ka, or kahit di ka naman naka-e-clutch pag merong lumapit sa motor mo, lalo na sa throttle, dapat alert ka na yan. Kahit naman hindi ka naka-e-clutch, kahit na Z9 yung dala ko, kahit na ADV yung dala ko, walang pwedeng lumapit at mag-throttle nito ng basta-basta lang. Siyempre pag may palapit na, medyo nagiging defensive mode ka na niyan. Medyo irresponsible na lang yon kung nalingat ka, di mo alam may nag-rev na ng motor mo, kasalanan mo rin pag nangyari yun. Pero ganito gusto ko, pag naka-e-clutch ka, kahit na ilang stoplight pa yung daanan mo, dali para lang naka-scooter, gas and go, hindi mo na kailangan mag-neutral. So perfect to kung ipang de-daily mo tong motor, tipong pamasok sa trabaho, dumadaan ka sa city traffic araw-araw, bagay na bagay sa itong e-clutch. And guys, ito pa yung isang rason kung bakit dapat may clutch lever kahit e-clutch. Kasi pag nasa tunnel tapos naka big bike ka, mandatory to Hindi pwedeng hindi ka bumomba. Alamin ng mga big bike owners. Parang dumidilim na naman yung panahon Nung huling ginamit itong CB650R e-clutch, inabot ako ng malakas na ulan Isa pa palang gusto ko dito sa CB650R is kahit na hindi to kasing bigat ng Z9, stable pa rin naman ang pakiramdam mo. Lalo na sa sport na to, medyo malakas ang hangin talaga dito, tapos mabilis ka, mararamdaman mo talaga yung hangin. Minsan parang feeling mo tinatangay ka. Sa Z9 never mo mararamdaman yun kasi sobrang bigat nun. Pero dito sa CB, okay din naman, hindi mo naman magiging issue yun. Feels very stable. Talagang mararamdaman mong nakaplanta ka talaga sa ground. And ito, sagutin na rin pala natin kung magkano ba tong CB650R e-clutch. Ang SRP nito guys is 564,000 pesos. Yung non-e-clutch na variant nito, I think mas mura ng 40,000 pesos. Pero sinasabi ko sa inyo, kung bibili kayo ng CB650R, sa e-clutch na kayo. Pag bumili kayo ng non-e-clutch variant, magsisisi lang kayo. Lalo na guys, kung naka-exhaust kayo dito, in-upgrade nyo, tapos mag-downshift kayo ng ganyan. Yung auto blip niya, naku, sarap pakinggan yan. Ngayon pa nga lang na stock kalkal, goods na may nagtanong din pala kung mainit daw ba sa hita tong CB650R. So far, wala akong nararamdaman na engine heat dito sa binti ko. Although naka-riding pants tayo ngayon, siguro pag ginamit ko ito na naka-shorts ka, baka may maramdaman ka. Pero kung naka-big bike ka, dapat din naman talaga naka-pantalon ka. And kamusta rin daw ba yung vibration sa handlebar?
For me, halos wala naman akong nararamdaman. I mean, I'm not saying na walang vibration ha, kasi lahat ng big bike naman may vibration yan. Pero nothing different. Kung ano yung nararamdaman ko sa Z9, ganun din naman dito. Kasi kung matagal ka na nagmumotor, alam mo yung feeling na hindi normal ang vibration eh. Yung tipong malakas talaga. Example yan, si ADV. Yung ADV 160, pag bagong start yun, cold start ha, tapos naka center stand, lakas ng vibration nun. Pero once uminit na, once pinaandar mo na, okay na naman, normal na. Pero dito sa CB650R, wala naman ako nararamdaman na any vibration na hindi normal. And hindi ko lang na demo pero naka road sync na to, so pwede mo rin i-connect yung smartphone mo. And may isa pa pala nag-comment na parang galit na galit nung dinedemo ko yung pag naka high gear ka tapos mabagal na pinapa-downshift ka nya. Sige, subukan natin. Baka mag-comment ulit siya eh. O yan, naka 6 gear tayo ngayon. Pag medyo bumabagal ka yun, pinapa-downshift ka nya, may arrow down. So sabi na ko, masisira yan sa ginagawa mo. Una-una dinedemo ko. And pangalawa, dinesign yung e-clutch na ganun. Kasi nga akala yata niya same lang ng normal quick shifter ang e-clutch. Pero ang punto ko lang, for beginners na baka hindi pa ganun ka galing or hindi pa nila kapisado when to downshift, at least dito may guide ka na sa e-clutch. Alright, we are here, Honda Paranaque. So maraming salamat sa Honda Paranaque. Thank you at pinahiram ulit sa akin tong CB650R e-clutch. Yung sa mga gusto ring ma-test ride and ma-experience tong CB650R na e-clutch, punta lang kayo dito guys sa Honda Paranaque. Along East Service Road lang to, tabi mismo ng Honda Safety Driving Center. And aside dito sa demo unit nila na CB650R, meron din silang XADV. Ito, ilang beses na rin natin nagamit yan. Meron silang Rebel 500, na-test ride ko na rin to. And of course, tong NX 500. So yan yung mga available na demo bikes ngayon dito. Pero for me, sobrang solid talaga nito. CB650R e-clutch. And guys, quick plugging pala. Kung sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, please click the subscribe button below. And like and share the video na rin. And maraming salamat sa mga nagko-comment sa videos natin. So marami pa tayong lulutuing test ride videos dito, motorcycle review. Kaya abang-abang lang kayo. Kita-kits sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.